Sorry. The president, the impeachment. Well, yes, maraming nagtatanong kung dahil ako ang majority leader, Yeah. kung ano ang aking role. We need to remind people, Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka kaharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as majority leader and perform my duty to the Constitution and my mandate. And that is to say that I cannot stop any impeachment complaint from being referred to the floor or to any or to the Committee on Justice. Ayun, di ba? Malinaw. Yan ang sagot ng matinong tao. Tanungin mo ang mga Duterte, kapag ano na, pag impeachment na ni Sara, tanungin mo mga Duterte, nakakain ba yung impeachment? Kahapon, tinakal natin si Mike Defensor, di ba? Kita naman natin, parang, bakit nyo hinaharang ang impeachment? Ito lang ang proseso ng accountability. Ganun yung reaction nila. Yan ay kapag pagsampa ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo pag sampahan na ng impeachment kay Sara. Sasabihin niyan, nakakain ba yung impeachment? Political lang yan. Diba? Ang tindi na itong mga to, no? Last year lang, butik ayaw na ayaw nyo sa mga impeachment ni Sara. Dahil sabi nyo, politika lang, sandamakmak ang ebidensya. Nung kaso niya na confidential fund, sinampa sa ombudsman, bulto-bulto ang ebidensya. Pero, sinasabi nyo, walang ebidensya. Tapos yung pa-file na kaso ng impeachment laban kay Pangulo kahapon, kita nyo, anipiso, ganito lang Diba? Mukhang lang yan eh. Sabi nga nila mukhang lang, wala lang. Pang optics lang, di ba? Para makita lang, di ba? Pero, gayon pa man, anong sabi? Anong sabi ni Sandro? Sabi niya, hindi niya harangin. Congressman siya, majority leader, pero hindi niya kayang harangin. Kasi nga, botohan po yan. Di ba? 1/3 ang kailangan bumoto. O sa 300 na congressman, 100 na boto ang kailangan para po ma-proceed ang kahit anong impeachment. Pag tinanong mo si Pulong, anong sasabihin ni Pulong? Di ba? Politika lang yan. Pera-pera lang yan. Yan ang sagot ng mga nasusukol na at hindi kayang ipaliwanag ang kanilang mga kasalanan. Ano sabi pa ni Congressman Sandro? We have to let the process do its, we have to go through the process rather. And again, the President in Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment. So I will not be stopping or blocking any impeachment bill. Did you talk to the President with regarding the impeachment? Actually, to tell you the truth, hindi pa kami nag-usap tungkol dyan. Sir, at this Tatlo early yung sinasabi tatlo nila yung na tatlo na yung naisampa, sir. Paano nyo i-treat yung I'm not sure how many have been. I haven't been following, but I believe so. yung second at third yata, sir, hindi rineceive sa House sa Secretary General. Wala siya. Tanungin nyo na yung SecGen. I'm not privy to that information. This early, sir, sinasabi nila mababaw daw ang mga grounds. Trabaho lang naman ng Presidente yun. I'm sorry. Sinasabi niya ang mga tao na nakakausap namin, mababaw ang mga grounds Well, ng I haven't read the impeachment. complaint, so hindi ako makakomment dyan. So yung bilang, sir, kayo ay positibo na may bilang kayo, sir. Grounds. Bababaw lang daw ang mga grounds. So, pag ang mga grounds nila, mga kwentong DDS. Kinidnap daw si Digong, dinala sa dehig, di ba? Isipin nyo,
unang-una, hindi naman po si BBM ang nagsampa ng kaso. 'Di ba? Ang mga records talagang panahon ni Digong sa PNP nilabas, no? Sa website ng PNP nilabas yung kung ilan ng mga nategi sa EJK. Oh. Sino nagsampa ng kaso, si BBM ba? In fact, bati-bati pa nga sila nung panahon na 'yon at nagsampa ng kaso si Trillanes 2016 pa o bago mag 2016 pa. Ang warrant of arrest ang ano po niyan, labas po niyan ICC, hindi po si BBM. 'Di ba? Ano pang ground? Si BBM daw ang pumirma ng budget. Pag hindi pinirmahan, no, sino ang may problema nun, 'di ba? Kayo rin, 'di ba? Mga mambabatas din kasi hindi rin mabibigyan ng pero isipin nyo guys, 'di ba? Reenacted budget, iniwas na nga ni BBM, 'di ba? Pabor sa kanya 'yun kung mare-reenacted budget, siya na magmamando ng mga kung saan idadalhin yung mga proyekto. Pero hindi niya ginawa, 'di ba? Kasi nga naniniwala siya na itong mga taong 'to, 'di ba? Sila Chis Escudero, may gagawing mga proyektong maayos naman sila Joel Villanueva. Ano nangyari? 'Di ba? Kasi yung pagpipirma ng budget nasa unahan po 'yan Gagawin mo 'yan ngayon, pero hindi mo malalaman kung anong ending ng mga 'yan, 'di ba? Unless o-audit mo lahat ng libo-libong project, 'di ba? Una sa unahan ang pagpipirma, hindi naman sa dulo So pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos, alam ba niya kung alin diyan ang magiging korupsyon at magiging kasalanan ba niya kung corrupt si Joel Villanueva, kung corrupt si Jinggoy Estrada, kung corrupt si Chis Escudero, kung corrupt, 'di ba? Yung mga iba pang mga senador, 'di ba? Hindi. 'Di ba? Hindi po kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos 'yun. At kung kasalanan niya 'yun, di sana nung panahon ni Pinoy na talamak ang PDAP scam, di dapat pala in-impeach din si Pinoy dahil sa PDAP scam. Malinaw, 'di ba? Malinaw, hindi po kasalanan ni Pangulo 'yan. So napakababaw nga talaga ng grounds. Papanoorin pa po natin. Mayor yan. Yes, sir. Again, hindi naman ako nakiusap sa mga miyembro, hindi naman ako nagtatanong. I don't think we're at that stage yet. Again, it still has to be referred to the floor and to the Committee on Justice. And bilang majority leader, hanggang dyan ang ating trabaho. So, may tiwala naman tayo kay Chair Jinky Luistro, who is the chairwoman of the Committee on Justice. So, it will fall on her and its members to ascertain the merits of the said complaints. Sir, lastly, message ninyo sa mga taga Ilocos Norte. Ay nako, unang-una. It's been a while. Yeah, miss ko talaga sila. We've been busy at the house. But any opportunity that I have to come back, I always do. And rest assured na tuloy-tuloy ang serbisyo this 2026. Thank you po. Thank Thank you, you po. sir. Thank you po. Thank you. Alright, so malinaw no, ang layo talaga ng diferensya ng pagsagot ng mga Duterte sa pagsagot ng mga Marcos kagaya ni Sandro Marcos. No, napaka diplomatic pag Duterte sumagot Politika lang 'yan. 'Di ba? Ganun ang mga sagutan ng mga Duterte, talagang ilag pag impeachment na ni Sara 'di ba? Wala naman silang ebidensya. Sangkatutak yung ebidensya, walang ebidensya. Yan po ang natin, pagkukumpara natin. Yung mga matinong pamilya sa may saltik na pamilya. Kung gusto nyo pong maging presidente si Sara Duterte, comment nga po kayo, comment 1. Wala talaga naliligaw na DDS, pero sa mga ibang channel, ang daming DDS ng mga trolls. Dito, wala Ba sa mga congressman magpirma, syempre tignan nila ebidensya, syempre bago sila magbotohan. Tama. Di ba? Ayan, shoutout kay Net Vlog 3632. Shoutout po sa inyo.
O, 'di ba napakalinaw, 'di ba? Ang impeachment process po kasi ay pagkakataon din na patunayan mo na wala kang kasalanan, 'no? Kaya hindi mo kailangan po pigilan 'yan. Pero anong nangyayari 'pag kay Sara Duterte, 'di ba? Lagi nilang ginagawa, ano, 'di ba? Kung puwedeng pigilan, i-dribble-dribble, itenga, gano'n ang ginawa po nila nung nakaraang taon. At hopefully ngayong taon, masintensyahan na yang si Sara Duterte, isang katerba ang kasalanan po niyan, bobo pa po 'yan at, ano 'yan 'no, wala sa katinuan. Kaya ano po natin 'yan, yan, suportahan po natin 'to, itong mga pagkilos laban kay Sara Duterte, 'no, at sana nawa matuloy ang, eleksyon sa 2028, makapamili tayo ng isang, politiko na kayang pamunuan ng bansa, 'no. Hindi yung may saltik, may sayad at hindi marunong mag-English.